lang ang pinag-uusapan natin ang kaputahan ng mga bangag na ito. Then, ang dulo, kahit na akala ko titigilan nila si Sara Duterte dahil nga baha. Akala ko spare man lang ng isang araw para 'wag muna pag-usapan si Sara. Pero ayaw pa rin tumigil ng mga bangag. Si Sara ay convicted na, kinonvict na nila. Kinonvict na nga si Pastor Kibuloy, eh. Dahil si Attorney Torion, mga kababayan, nagsalita sinagot itong si Virus Kaayo, si Virus ng Bayan. So ngayon, dahil nga 'di ba, ang gusto ng Amerika ay i-extradite si Pastor Kibuloy. Ngayon, mga kababayan, ang mga pinagsasabi, alright, ng ni Virus, okay, para bagang convicted na si Pastor Kibuloy. Sabi ko nga, wala na yung pinagkaiba, kinonvict na nila pati si Inday Sara. Yan at kay Kilay, right? Imagine mo, bendalo na talaga yan. Presiding officer si Kilay, natakot, sangkot din sa flood control. Kaya sabi ko nga talaga sa inyo, ay dapat lumabas na kayong lahat. Paulit-ulit na lang ito, wala nang batas-batas sa kalsada. Nakita nyo, mga kababayan, yung grabe talaga itong bangag administration na to. Maghanap na maghanap sila ng masisisi, alright, sa kanilang kapalpakan. Sino yung sisisihin? Yung taong bayan o ikaw? Na ikaw ang pinuno ng DPWH na papalaganap, okay, ng kabalasubasan dyan. Piltan mo si Bonoan, na talamak din ang kinasasangkutang pangawat at ikaw ngayon sisisihin mo yung barrier. Nakita niyo, mga kababayan? Sisihin yung barrier, sisihin yung butas. Tignan natin ang comment ng taong bayan dito. O, ayan o. Tang-inumin mo, Dizon. Lahat na lang may palusot. Ayaw sabihin na gawa sa light materials yung pader. Ha, ha, ha. Akala ko ba mamahalit at ibang asfalto ang gagamitin? Iba talaga ang sinasabi sa ginagawa. Nakita niyo yung mga taong to? GMA News yan. Hindi yan DDS page. Ayan o, random na mga Pilipino yan. Ipahigop mo sa amo mo yung tubig. Yung pag nagalit-galitan para hindi mapagbintangan. O, di ba? Ngayon pa lang sila gagawa ng plano. Walang mura. Okay? Tignan natin, uwi ka na, sir, baka trangkasuhin ka pa. Satisfying talaga pag Luzon yung baha. Sila kasi yung maingay pag baha sa Davao. Okay? Nakita niyo, puro lahat negative at gising yung taong bayan. Alam mo naman pala na bumabaha dito, Manila, QC, kasalanan na naman ng Davao to. Bakit bumabaha dito sa Metro Manila? Sir, payo lang, malamang yan hindi pasado yung quality test ng asfalto. Okay, malamang yan, nalalagyan ng sobre yan. Sabay pa sa agad. Ha, ha, ha. Tama na, Dizo. Nakita niyo to, mga taong ito? Alam mo, dito pa lang nakikita na natin na ang tao naman talaga gising, na bangag yung mga namumuno. Ayan o, dahil ikaw ang mag-isip na yabang mo pa new technology. Ha, ha, ha. Ano ang problema talaga dyan, ikaw? O, tignan mo, hindi ba nila nababasa yan? Nababasa nila yan, kaya lang nagbibingi-bingihan, nagbulag-bulagan ang mga kawatan. Alright? Pwede rin ba murahin yan, Sec Dizon? Ligtas ka na naman yan. Resign ka na, sir. Kasalanan ng ulan yan. Labas ang pondo. Kwento mo sa pagong. May masisisi lang. Sisi na naman manang-mana sa boss niya. Ha, ha, ha. Tinamaan yan ng racket kaya nawasak. Natawa naman ako dito. Ayan. Tinamaan ng racket kaya nawasak. Nasisi pa yung barrier. Aray ko po. Sabi ko nga, di ba? Sisisihin pala. Tignan niyo ba? Nakita niyo ba yan? Oh, lahat yan totoong tao. Oh, sabi dito, himala, walang mura. Kasi nung sa Davao, nagmura-mura ang gago dahil putang ina, may ganun-ganun siyang kadramaan, di ba? Pero dito, ba't hindi ka nagmurang ulul kang butiki ka? Mas mahal kasi yung asphalt na ginamit dyan, kaya nagkaganyan. Ayaw sisihin na tinipid yung binder. So, palpak talaga. Huwag ka na magpaliwanag. Dapat minura mo yung sarili mo kasi di mo naisip agad yan. Diba? Sinisi yung contractor. Nakita nyo yung tama na, Vince. Oh. Lahat ng tao, basahin nyo na lang yung comment na yan. Ba't ganun pa man? Nakita nyo yung galit, mga kababayan, ng taong bayan? Nagising sila eh. Ang problema, okay, nagwewelga naman sila. Ang problema kasi,
ang mga militaring support, ang mga demonyo, protektado nga itong mga bangag. Nakita nyo naman yung comment. GMA yan. Even if you go to other social mainstream media, tao yan, hindi yan trolls. Ang mga trolls matatagpuan mo sa Facebook page ni Bangag at ni Satanas na puro papuri sila. Sinisipa. Tingnan mo, tama yung mga komento natin. Sinisipa yung aspalto, sinisipa yung barrier. Ay saban, dapat nalagyan natin to. Kasi, di ba? Narinig mo naman siya. Dapat ganyan-ganyan. Ngayon pa lang sila magpaplano kung kailan may namatay na, kung kailan may nalubog na. Sabi ni Alicia Bautista, adik nga ni, BBM, nga ni, kaya manhid, ang kapal dyan, di tinatablahan niya mga magnanakaw na yan kasi. Nakaka-high balad, sabi ni Vance Vlog, then Scorpion, happy clinic, yeah, happy, thanks palangga. So nakita nyo yung mga comment? Matapang na yan si Dizon, pag Davao na pinag-uusapan, sabi ni Marlene. So, you all know, okay? Ulit-ulit, every minute, every single day na lang ang pinag-uusapan natin ang kaputahan ng mga bangag na ito. Then, ang dulo, kahit na akala ko titigilan nila si Sara Duterte dahil nga baha. Akala ko, spare man lang ng isang araw para wag muna pag-usapan si Sara. Pero ayaw pa rin tumigil ng mga bangag. Si Sara ay convicted na. Kinonvict na nila. Kinonvict na nga si Pastor Kibuloy eh. Dahil si Attorney Torion, mga kababayan, nagsalita, nagsinagot itong si Virus Kaayo, si Virus ng Bayan. Pangalan niya? Who's that? Ayan. Torion. Toren ang nakasulat. Okay. So ngayon, dahil nga, di ba, ang gusto ng Amerika ay i-extradite si Pastor Kibuloy. Ngayon, mga kababayan, ang mga pinagsasabi, alright, ni Virus, okay, para bagang convicted na si Pastor Kibuloy. Sabi ko nga, wala na yung pinagkaiba, kinonvict na nila pati si Inday Sara. Kahit baha, kahit lumilindol, kahit 382,000 people o Filipino people estimately ang naapektuhan dahil sa mga, baka hindi nga lang 300, baka milyon-milyong mga Pilipino, milyon-milyon ang Pilipinong naapektuhan. From where? Mga kababayan, okay? Saan ang apektado? Cagayan Valley, Ilocos Region, Ilocos, Cordillera, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol, Zamboanga. Ayan. At ang marami pang iba, Benguet. Oh my, Cadiz. Kanina binasa natin, di ba? Hindi lang yan 300 ito. Inano pa yan? Pinake-use pa niya ng Office of the Civil Defense yung mga numbers na yan. Sinasabi nila it's like 110,000 families or 382,000. Katao lang daw ang naapektuhan. Mga kababayan, naapektuhan lahat ang buong Metro Manila. So, milyon-milyon ang naantala, ang naperwisyo, ang nag-swimming sa baha. Habang ang mga bangag ay convicted o kinonvict na nila si Inday Sara at si Pastor Kibuloy. Alright? Ngayon, itong hayop na tong Paulo Ortegang ulol na to, may araw ka rin jutang Genemis ka. Dahil sinasabi nga ni Inday Sara, sa kanyang interview na yung impeachment na yan, talagang bending dalo na yan. Bend dalo na talaga sila. Ngayon, ano sinasabi nitong Maleta Gang? Maleta Gang. Miyembro ng Maleta Gang na si Ortega. Naging mukha na siyang Baboy Ramos sa Kalalamon. Kalalamon dyan sa Congress. Sabi niya kay Inday Sara, siguro kailangan patunayan yung statement niya. Kasi dumaan po yan sa tamang proseso ang impeachment proceedings. Kasi sinasabi nga ni Inday, ay fishing expedition at talagang pagigipit. At ako mismo sinasabi ko sa inyo, sa ating puting ahas, ay inayos na yan, mga hayop na yan, ni Lisa Tanas. So bago pa man naakyat yan sa Senado, ay convicted na si Sara Duterte sa kaliwat kanan na pagpapa-interview ng mga hayop na ito. Hindi pa nga tapos.
ang kanilang maletaggang hearing. Nakita-kita nyo naman, from 1 to 5 nilang, 5 na ba yung kanilang mga testigo, ay lahat puro kasinungalingan. Si Matibag, walang personal knowledge ang gago. Yung isa, maraming typographical error. Yung pangatlo, halos lahat. Lahat ay mga opinion lang nila, yung mga pinagsasabi nila. Wala silang mapatunayan na si Sara Duterte ay nagnakaw. Pero dahil hawak nila ang media, hawak nila, may mga trolls, may mga pambayad sila sa firm, even si Virus at si Laway, si Dilima na lumantak ng Saba, mga ano talaga, napakahayop talaga kasi naturingang lawyer si Dilima. Well, ano expect mo kay Dilima? Lumantak ka ng Saba ni Dayan na may asawa, di ba? Nilapa niya yung boto. Anong expect mo pag papatupad niya yung batas? Right? Wala silang ipapatupad na batas na tama. Kinonvict na nila si Sara sa kanilang mga press con. Right? Ayaw nilang aminin na sila ay nabayaran na ng bangag administration at ang mga pondo ng mali-maleta kaya kayo binabaha. So syempre, araw-arawin nila si Sara kahit na bumabaha na si Sara pa rin ang kanilang pag-uusapan. Dahil sinasabi ni Inday Sara, napakaklaro naman na yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Crooks, hanggang daw sa pagkakaroon ng 2 taon na nakaupo, sabi niya doon sa ano bang tawag dyan, doon nga kay Gatchalian at kay Kilay, right? Imagine mo, bendalo na talaga yan. Presiding officer si Kilay, natakot, sangkot din sa flood control. Kaya sabi ko nga talaga sa inyo, ay, dapat lumabas na kayong lahat. Paulit-ulit na lang ito, wala nang batas-batas. Diba? Then, here is Virus. Okay? Dahil, tiyan mo balita, kinwestiyon ni Attorney Torion, counsel ng detained religious leader Pastor Kibuloy, okay, sa pahayag ni Virus, okay, na si Pastor daw ay nag-traffic ng mga babae, convict na. Traffic women, girls from around the world. Trafficked. Wala man lang allegedly. Ibig sabihin, kinonvict niya na. Ay sabi ni Attorney Torion, na hindi pa nahahatulan si Pastor Kibuloy. Alright? Ang sinasabi nito Torion, isang categorical declaration of fact and law na hindi dapat gawin ng isang taong nananatiling presumed innocent until proven guilty. Diba? May due process eh. Right? Sabi ni Torion, Pastor Q has not been convicted of human trafficking until a competent court renders a final judgment of conviction. He, like every Filipino, is entitled to the constitutional guarantees of due process of the presumption of innocence. Dapat nga, I don't know, dapat kasuhan mo rin yan, Attorney Torion, lahat sila eh. Kasi convict na nila si Sara, convicted na, o soli mo lang pera, humarap ka na lang, ganito, ganyan. Lahat ng kasinungalingan ng mga hayop na ito. Convicted na po si Sara Duterte at saka si Pastor Kibuloy 2023 pa. Diba? I told you sa ating expose. 2023 pa kinonvict na nila. Matagal ng panahon na nakonvict sila. Sa bunganga ng mga bangag, ng mga maletagang na galit sa mga Duterte. Actually, si Pastor Kibuloy, nadamay lang yan eh. Dahil lang sa kanyang friendship kay Sara, friendship sa mga Duterte. Kung sakali si Pastor Kibuloy umayon kunyari sa mga bangag, hindi siya pupuntarehin. Kaso lang, nanindigan siya sa kanyang kaibigan at sa kanyang sa tama. Di ba? Naalala ninyo? Nung panahon ng 2022 election na walang pumapansin kay bangag na mainstream media, only Pastor Q ang nagbigay ng chance sa bangag na yan. Pero demonyo talaga si bangag, mahilig talaga magtanim. Going back sa sinabi ni Torion, sabi niya kay Virus as a sitting legislator, sworn to uphold the Constitution, Senator Virus should be, circumspect in her language. There is a significant legal distinction between stating that a person is accused of a crime and declaring that he committed it. Anong expect mo dyan, Attorney Torion? Permi lang galamas-lamas sila sa bigat la. Di ba? Anong expect mo?
The rule of law demands that guilt be established in court and not in public pronouncements. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala nang saysay kayo na magkaroon ng mga maletagang senators. Sabi ni Torion, respect for the rights of the accused is not an obstacle to justice. It is an indispensable part of it. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, wala nang kwenta ang inyong gobyernong bangag dahil lahat sila law bender, lahat sila kawatan na mga kaalyado ni Bangag. Sabi pa ni Pastor ni Torion, it's about time for Apollo Kibuloy to be extradited to the United States. Hindi pala yun. Hindi pala itong ang sabi pala ni Virus, sorry. Ang sabi ni Virus, it's about time. Ito yung statement niya, exactly for Apollo Kibuloy to be extradited to the United States of America. He trafficked women, girls from around the world. Temo? Para bang nandoon siya. Okay? Sa mga binabato kay Pastor Kibuloy. Nandoon ka, Virus. Anong sinasabi ni Winnie Munzod? Okay? Na kayo ni Llamas? What? Diba? Nung tinanong siya na, are you dating something to that effect? Are you dating with, or are you in a relationship with, Babalo Llamas na puro tartar yung ngipon? Anong sabi niya? What? Diba? Ganon-ganon pang hayop niya. Anong sabi niya? And ano bang sinabi ni Virus doon? He's separated something, I forgot. But anyway, mga kababayan, wala na ngang patutunguhan ito. Kaya nga wala na pong ibang dahilan para manatili ang mga bangag na yan. Lahat ito ay nababayaran. Yung extradition na yan, ni Pastor Kibuloy, talaga dapat sa proseso yan. Pero, syempre, yung mga bangag, hindi natin alam kung paano nila ipagkakanulo, paano nila gagawin. Ang sabi naman ni Atty. Torion ay, ilalaban nila at dadaan sila sa Korte Suprema sa tamang batas. Ako naman, I doubt it. Wala nang batas-batas ko si PRRD nga napakidnap nila. Right? Ulit-ulitin natin. Kung si PRRD napakidnap. Kaya hindi malabong ma-extradite si Pastor. Pero hindi ma-extradite si Pastor, ang nakikita ko dyan, mga kababayan, paano hindi ma-extradite si Pastor at hindi ma-impeach si Sara Duterte? Ngayon pa lang, tanggalin niyo si Bangag. Tingnan niyo, ang baha, lagpas tao, grabe, no? Kanina galit na galit ako. Galit pa rin naman ako hanggang ngayon. Lagpas tao, lagpas liig. Liig, lagpas kipay ni Satanas. Diba? Naglutang-lutang ang mga bata. I can't fucking believe. You guys, mga Pilipinong sinasabing mga Pilipinong mga palaga na sinasabi kayo ay matatapang. Puro bendalo na, yes, kiram. Puro bendalo na. Diyan sa bar may patayan na naman. Nakita nyo? Nagdagdag gurgura na naman. Ay naku, mga kababayan, I don't know kung saan kayo tatapusin. Saan kayo tatapusin ni Bangag? Nakita nyo naman yung unang salvo natin kay Vince Dizon. Sinisipa yung barrier, sinisipa yung butas. Diba? Ang yabang-yabang na kesyo what? Mga mahahali na asfalto, chuchu-chuchu, ang mga nilagay dyan. Ano ngayon? Pinak-check na naman sila ng baha ng bagyo. Pinapakita na sa inyo ng Diyos na itong mga kasinungalingan ng Bangag, kinabukasan, kailan na ba nagkasinungalingan si Bangag? Kailan na ba nagdrama-drama yang si Vince Dizon sa Davao? Pamura-mura pa siya dahil doon sa mga baha, sa mga kaputahan. O ngayon, ba't di mo murahin yung sarili mo? Kaya ihampas mo yung barrier sa ulo mong butikikat nang madurog ka na. Right? Sabi ni Romantic Mon, lagpas kipay ni Butod. Oo nga, mga palangga. Bibigyan naman daw ng ayuda, okay lang kahit bahain. Oo nga, bibigyan na naman kayo ng ayuda. Thank you for that comment. JS Star versus. Bibigyan naman kayo ng ayuda, 10 kilong bigas na underweight, na 8 kilo na lang, bukbukin. Then bibigyan na naman kayo ng perang ayuda, ang kalahati peke galing sa recto. Then okay lang, Very proud to be a Filipino. Congratulations. Congratulations. Sobrang galing. Sobrang galing sa kadyutahan ng mga bangag. Bangag, muling umaharap sa kapalpakan ng disaster preparedness.
Aerial view binunyag ng ang lawak ng nakamamatay na Benguet landslide. Remember? Benguet. Okay, pakita natin tong ano na to. Benguet ang Eight Wonders of the World. The Rice Terraces. Kasali pa rin ba tayo? Teka, tingnan natin. Sa Eight Wonders of the World o wala na? Rice Terraces. Tingnan natin. Kasali pa ba to? Okay. My goodness. Ha? Tingnan natin to. Ang Rice Terraces. Teka, stop muna natin to. Share screen. Okay. New 7 na lang ba? 7 Wonders. Kinuha kong 8. Okay. Ako yung pang 8 Wonders of the World. How about that? Okay, here we go. Ayan, no? Balita. Marcos admin, ayan, muling humarap sa kapalpakan. Ayan, August 9. Nakita nyo yan, nakalbo na. Okay? Aerial view, binunyag ang lawak ng nakamamatay na Benguet landslide. See that? Okay, nakita nyo yan? Nakalbo na. Mga kababayan, nakalbo na ang bundok ninyo. Wala na talagang mangyayari sa ating bayan. Ano ang sinasabi dyan? Mga palangga. Baguio City, Philippines, ipinakita ang bird's eye view noong Sabado, August 8. Yun pinakita natin ang lawak ng landslide na tumama sa barangay Silan sa La Trinidad, Benguet. 2 araw matapos ang insidente na ikinamatay ng 2 tao at nag-iwan ng isa pang sugatan. Ipinalabas sa La Trinidad Municipal Disaster Risk Reduction and Management or the MDRRMO ang aerial image na nagpapakita ng malawak na bahagi ng putik at mga debris na bumagsak mula sa gilid ng burol patungo sa mga structure malapit sa kalsada. Nangyari ang landslide alas 8 ng umaga, Huwebes dyan sa inyo. Okay? Isang biktima ang na-rescue, dinala sa emergency room ng Benguet, Ayoko na basahin kasi alam nyo naman yan, ang ending yan ay either sugatan or gurgur. Di ba? Either sugatan ka lang dyan or gurgur. Ano pa? Si Pabe, ano sabi? Okay, Banawe Rice, UNESCO. Well, UNESCO World Heritage siya. But, hindi na nakasama. Hindi na nakasama sa new 7 Wonders of the World. Okay? Recently, ay Great Wall of China, Petra, Christ the Redeemer, Machu Picchu. Mapuntahan nga yan. Saan yung na yan? Christ the Redeemer. Chichen Itza, Colosseum, at Taj Mahal pa rin. Ever since. Wala na tayo. Okay? Grabe din pala sa Lipa, Batangas. Everywhere, baha. Ano ba yan? Sabi ni Barkadaan. Ayun ang nga sinasabi ko sa inyo ngani. Paulit-ulit na lang tayo ngani. Ang mga demonyo ngani. Ito ang mga balita. Droga, pulburon, itinago sa tumbler ng isang 18 years old na estudyante. Saan nangyari? Bacolod City, Negros Occidental. Alright? Inaresto ng otoridad ang 18 years old na college student nakaraang mahulingan ng 10 grapo ng gramo. Nakalagay sa dalang tumbler hanggang papasok sa gate ng kanilang eskwelahan. Ang galing, di ba? Yan ang mga tatak-bangag, nagsibangaga, nagsiadika na ang mga bata. Kanina, di ba? Ang mga pulis nagkandamatay. Isa lang naman ang pulis nagkandamatay dahil sa baha, dahil kay bangag. Right? Patuloy na, Sara, impeach Sara, balik na naman. Puro si Sara. Okay? Habang kayo ay lugmok sa baha. Wala na silang alam kung di Sara ang munting prinsesa. Ano pa ang mga balitang ito? Ang mga balita. Wala nang ginawa kundi pagbintangan ang mga kaalyado ni Inday Sara. Defensor, utak daw ng Destad.
Sabi ni Castro Tara-Tara, tignan mo gumagawa ng kwento, tatanamin na naman ng kwento. Hindi niyo na kailangan i-destabilisa ang gobyerno ni Bangag dahil sila mismo ang nagde-destabilisa. Nakita niyo ba yan? Hindi mo kailangan i-destabilize o i-destabilize ang Bangag dahil sila mismo destabilisado. Hindi pa ba destabilize sa baha? Hindi pa ba destabilize sa mga illegal mining and mining, hoarding? Yun na lang ang baha. Hindi pa ba destabilisado yan? Sino nag-destabilisa diyan? Hindi ang kalikasan. Sila mismong magnanakaw sa maleta gang. Dahil kung hindi na ninakaw ang pera, hindi magkakaroon ng baha. So, hindi na kailangan i-destabilisa ha. Impactang Clarissa Tara-Tara. Naghanap na naman kayo ng maituro, kaya yun, napag-isipan yung ituro si Mike Defensor na sumusuporta lamang sa 14 Marines. It was 18, but now, coward Marines yung 4. Right? Hindi mo kailangan ng destabilization plot kay Bangag. Dahil yung pagmumukha ni Bangag at pamilya na destabilized na. Bangag na nga eh. Wala na sa katinuan, mga addictus na sila. Ayon kay Clarissa Tara-Tara, nakikita umano daw niya ang estilo ng mga Duterte support sa pag-hire ng mga tao upang gumawa ng katang-isip kapalit ng halaga laban sa... Asaan? Asaan? Sige nga, nakikita mo ano ka, may saltik? Nag-hallucinate ka? Nakikita mo? Asan ang ebidensya mo? Gaga. At least yung inyong nailagay sa garapon, may ebidensya na nag-away dahil sa pera. Jobless na mukhang aroon. Pinatay at ang saya-saya namin dahil nagbayad siya sa kanya mga kasalanan. 'Di ba? Ayan, kitang-kita yung mga pangit nyong, mga mababaho nyong trolls. Okay? Na nagpapakalat ng kasinungalingan. Kaya sila naguguguran niya. One day, magugurguran uli yan sila. Mag-aaway-aaway sila. Kumita na ba ang lahat sa alindog ko? Kumita na ba yung mga demonyo nila sa pagpapakalat ng mga kapeke ang balita kay Maharlika at kay Sara Duterte? Oh, 'di ba? Yan ang ginagawa nila. Kaya, kaya yung mga demonyo, 'di ba sabi ko nga sa inyo, sa kartel, sa mundo ng mga sindikato, magpapatayan din yan sila. We have to, wait. All we have to do is wait and see and clap, clap, clap. Katulad ng na-shoot sa garapon. Di ba? You have to wait and see. At mag-cheer tayo, magpapalitsyon tayo, pero hindi pa ako magpapalitsyon hanggat di sila nauubos. Sayang naman yung lechon, tataba pa tayo.